Morning everyone! We are here at Shallow Bay. As you can see that. Oh, maaraw ngayon. Sarap ng araw. Tapos malamig. Banis. So wait lang, mag-earful lang ko para naririnig nyo. Good morning mga ka-ocean friends! Another day, another dollar day! Tara at samahan nyo ulit ako dito sa Antarctica kung saan may nagyayelong bundok. Look at these incredible views, snow-covered mountains, icy waters, and the raw beauty of Antarctica. Sobrang init niyan pero hindi pa rin talaga natutunaw yung mga yelo dito sa Antarctica. At syempre, dito lang ulit kami sa dagat. Hindi naman kami pwedeng lumapag dahil nga wala namang port area dito sa Antarctica. As you can see, may mga crystal ice doon sa baba galing sa glacier. Yes, galing sa glacier. Kasi alam niyo kung bakit, natutunaw na siya. So pag natutunaw na siya, bumababa na yung glacier is naaanod na siya ng dagat. So nakikita niyo naman na sobrang init na pero hindi mo ramdam yung talagang mainit na mainit. Kita niyo naman yung mga yelo ay natutunaw na. Ibig sabihin yan, hindi na siya ganun kalamig katulad ng mga nakaraang Antarctica. Yes, nakikita niyo yung mga yelo sa gilid niya. Ginilid na ng mga housekeeping, ng mga AB sailor yan para hindi madulas yung mga guests pag naglalakad sila dito, pag nag-walking sila dito sa outside deck 3. So makikita nyo yung water na yan, sobrang crystal niya, ang ganda niya sa view, ang sarap ng pagmasdan, ang sarap ng i-painting. Kita nyo naman yan, dyan talaga ako na amazing kasi ang ganda niya, sobra. Kaya balak ko siyang i-painting next time. Look at this water, sobrang ganda, deep turquoise blue, crystal clear, and surrounded by endless ocean. Parang painting na gumagalaw. This is one of those views na mapapatigil ka talaga at mapapawaw. Dahil sa reflection ng sky, ice at sunlight, parang may sariling kulay ang ocean. Ang peaceful pero at the same time ang powerful ng view. Nakita nyo yung mga humpback whale na yan. And yes, this is a humpback whales are among the largest whales in the world, growing up to around 15 to 16 meters long. Grabe no? During the Antarctic summer, they come to see nutrient-rich waters to feed, especially on krill and small fish. Kaya naman pala, akala ko naman nagpapakitang gilas sila. Ay hindi. Sa summer sunbathing din pala sila. Ganon. Kaya naman tuwang-tuwa yung mga guests namin dito. And look at these breathtaking mountains completely covered in white snow. The mountains rise dramatically from the Antarctic landscape, creating this incredible contrast between the deep blue ocean and endless white peaks. It feels so untouched and peaceful. Parang nasa ibang mundo ka talaga. Masasabi ko lang, nasa ibang mundo talaga ako ng mapa. Na para bang pininting lang at dinikit na lang sa pader. At hindi lang yan, para lang siyang marshmallow sa isang cake na pwede mo siyang kainin anytime. Di ba? Ang galing yung tingin ko sa kanya, marshmallow na nilapat lang or fondant cake, ganon. O, di ba siya? And look at this ice floating all over the ocean. These broken pieces of sea ice are called ice floats. Nagkalat sila sa ibabaw ng deep blue water and each piece has its own unique shape. Sobrang gandang tignan. Parang may mga maliliit na islands of ice floating in the middle of ocean. See, nagyayelo pa rin. Sobrang lamig niya guys. Ayan. So ito, lakad-lakad lang muna tayo dito. Kasi ang ganda. Tapos, ganito yung view mo sa iyong balcony habang ikay nag-cruise. Hi, this is the view that greets you every morning. And honestly, mapapawaw ka talaga sa ganda. The snow-covered mountains, the deep blue ocean, and the floating ice. It feels like waking up inside a postcard. Every single morning here in Antarctica is a view you'll never get tired of. Ayan, yan din naman yung nakikita ko dun sa ano. Diba? Oh. Pupunta sila doon. Tapos iikot pa gano'n, di ba? Yan din naman nakikita ko doon sa deck 3. Walang pinagkaiba, ba't sila nagsisiksikan dyan sa bang? So, for today's video, mag-retouch muna ako dahil ay, grabe. Ay. I will do my hair kasi malamig. Ayan, maglo-laundry muna tayo.
talagang hindi ka talaga mapapagod kahit sabi mo pagod ka na at nilalamig. Gusto mo pa rin talaga lumabas para makita yung view na ginawa ng Diyos. And bigyan ko kayo ng quick tip or quick idea dito sa rescue boat na ginamit nila. Dito naman makikita natin kung paano ginagamit ang rescue boat ng cruise ship. Pero hindi sa pag-rescue o for emergency, para sa ice na gagamitin nila mamaya doon sa deck 9 full for the event. So dito sa rescue boat na to, kapag may kailangan ilitas o may emergency sa dagat, ang maliit na rescue boat na ito ay maaring gamitin ng trained crew para mabilis na makalapit sa isang tao o lugar. Sa ganitong environment sa Antarctic, mahalaga talaga ang proper safety procedures dahil malamig, unpredictable at challenging ang condition. At ganun din nila kung paano nila binababa at tinataas itong rescue boat na malit na ito. Bati-batiin mo na yung mga guest na good morning, ganyan. Meron mga guest na hindi nag-response. May mga guest na parang wala lang. May mga guest na jolly, ganyan. Yung maliit na orange rescue boat na yan, ready gamitin ng train crew kapag may emergency. Safety first talaga, lalo na dito sa Antarctica. This is Antarctica at its finest. And look at this massive iceberg. Sobrang laki. And ang ganda ng formation ng ice. Nakikita mo yung iba't ibang layers, crack, and jagged edges na parang natural sculpture. What's amazing is that what we see above the water is only a small part of the iceberg. The majority of its volume is actually underwater. May And see you sa part 2!